8:50 ngayon, tapos 1 o'clock mag-start na ng boarding. So 1:45 yung flight ko talaga. Tapos 8:50 pa lang and gutom na ako. Hindi kasi ako kumain pag alis ng bahay. And medyo natagal na ako sa immigration kasi ang daming tanong. Pero nakakatawa kasi picture muna bago yung mga tanong. Tapos si kuya sa immigration, parang wala lang, nagipag-chikahan lang, ganyan. Tapos hindi ko pa maabot kasi ang taas nung nung kung saan ako ginagawa, kung saan ini-interview. Tawang-tawa talaga ako. Tapos yung tenga ko, ginaganyan ko talaga kasi para marinig ko kung ano yung mga questions niya. Pero later, sabihin ko kung ano yung mga tinanong niya sa akin dun sa immigration. Tapos yung boarding gate pala ng Cebu Pac for Narita and Fukuoka is sa pinakadulo. So, ang layo pa nitong nilakad ko mula dun sa immigration. Immigration, tapos yung sa x-ray, as usual, pinatanggal yung lahat, pati sapatos. Yung medyas hindi naman na pinatanggal. For now, hanap muna ako ng mga kainan. Tapos, roam around. Kasi nakita ko naman na kung saan yung boarding gate. So, okay na ako doon. Siguro at least 2 hours before mag-boarding. Punta na ako dito. Tapos dito na lang ako mag-settle. Kasi for sure, mamaya, madami ng tao dito. Kung madaming mag-travel. Hi again! Welcome back to my vlog. And dito naman sa video na to, i-share ko yung naging experience ko sa immigration nung umalis ako papuntang Japan para mag-tour. So sa unang video na napanood ninyo, hindi ko na pala na-film kung ano yung mga natanong kasi 'di ba parang sinabi ko doon na i-film ko kung ano yung mga tanong ng immigration officer sa akin nung papunta na ako ng Japan. But anyways, hindi naman ako overly anxious nung hinarap ko yung immigration officer because I knew I prepared enough and I had all the necessary document to support that I am capable to finance my trip, and at the same time meron akong valid reason and strong reason para bumalik dito sa Pilipinas kasi dito naman talaga yung job ko. But of course, like most of the travelers, andun pa din yung kaba habang papunta ka na and nakapila ka na. By the way, yung flight ko nun is around 1:40 p.m. Manila time. And then 8 pa lang andun ako sa terminal. And sobrang smooth lang yung naging pila sa pag-drop ng baggage. The moment na pati yung pagbabayad ng travel tax, hindi naman ganun kahaba ng pila. Or well, I guess marami sigurong kiosk doon. I'm not just sure. Pero I think yung yun dun sa may check-in counter ko, malapit na din yung pinagbabayaran ng travel tax eh. So, after ko nang may drop yung baggage ko and everything, of course, pumunta na ako ng immigration. And this is my very first solo travel and very first international travel. And ang tagal ko nang hindi nakapunta. I think bata pa ako nung napunta ako ng NAIA nung sinundo ko yung tita ko or yung pinsan ko from Korea. Ang tagal na nun and hindi ko na alam yung pasikot-sikot. But anyways, madali lang naman hanapin yung sa immigration area. So, sa immigration, hindi ganun kahaba yung pila. Unti lang kami, hindi yung mga napapanood ko sa TikTok or sa YouTube na ang haba. Well, maybe because napakaaga niya pa. And, I don't know. But, nung nasa line na ako, I think naghintay lang ako ng mga 3 to 5 minutes. And then ako na. So, nung papunta na ako na sa immigration officer, pinaharap ako sa camera. And then, of course, kinuha niya yung passport ko, then yung boarding pass, and then yung e-travel, yung QR code nun. So, ayun, kinuha na yung pagkabigay ko ng passport ko and all. Pinatingin niya ako sa camera, then may parang tinatakan siya or may in-stamp siya or I don't know kung ano yung ginawa niya. But yun yung pinakauna, before niya ako tanungin. So, pagkatapos kong tumingin dun sa pinapatingin ako para daw mag-picture sa camera. So, saka siya nag-start magtanong. And mind you, medyo mahaba siya, yung mga tanong sa akin. Actually, sinulat ko, nasa laptop ko kung ano yung mga tanong sa akin para hindi ko makalimutan. Kasi talagang after nun, sinulat ko talaga, pinilit kong alalahanin kung ano yung mga tanong sa akin para mabalikan ko and ma-share ko yung experience ko dun sa immigration. So, first question sa akin is, saan punta? Sa Japan po. Anong gagawin? Magtutour. So yun, yung
isang tanong, isang sagot, gano'n. May kamag-anak sa Japan, sabi ko wala po. And then hinanap sa akin yung return ticket, which is nag-print naman ako, binigay ko rin sa kanya. Saan ka nag-work? Sinabi ko yung name ng company, and then anong work mo? Then sinabi ko pa, I'm a business analyst. So nag-file ka lang ng leave. Yung parang usual na conversation lang, sabi ko, opo, nag-file lang po ako ng leave. Patingin ng proof of employment. So, dun ko na inisa-isang ibigay yung COE, which is nasa phone lang. Pinakita ko lang. And then, yung ID ko, yung, ayun lang, yung COE and then yung ID ko. Tiningnan niya, yan, kung ano nakasulat. And then, dun sa COE ko, tiningnan niya rin kung ano yung nakasulat doon. Tapos, sabi niya, anong nature ng work mo? So, ako naman, sabi ko po, nasa tech industry po ako, tech company. And then, tinignan niya ulit yung COE ko, and then nagtanong siya doon, so ano yung ganito? And ako naman, explain ko na job role po, but ako po yung job ko talaga is business analyst. Nagtanong lang siya, basically, kung ano yung nandun sa COE ko. And, solo traveler ka? Solo ka lang? Parang ganun yung tanong niya. Opo, ako lang po mag-isa. Pero yung way na magtatanong siya, hindi intimidating, hindi parang nakakatakot, hindi yung parang hinuhusgahan ka tulad ng mga naririnig natin sa mga balita or yung mga napapanood natin sa TikTok or sa YouTube. Tapos, ano mga gagawin mo sa Japan? So ako naman, syempre, medyo na-stutter nga ako doon eh. So sinabi ko, punta ako ng Mount Fuji, Gala Yusawa, mag-Tokyo Disney po ako, at saka Universal Studios Japan. But the way na sinagot ko siya is nakatingin sa mata, and then confident ako nung hindi ako kinakabahan, tas confident na okay, ito yung mga pupuntahan ko. Although nung unang part nag-stutter ako kasi parang nablanko ko ano nga ba yung gagawin ko doon sa Japan. Yung pala, I think lang parang inaalam niya kung ano talaga yung maging activities ko doon sa Japan. Kung since sinabi ko na ang purpose ng travel ko is para mag-tour. And then, sabi niya, after pala nun, pinakita ko yung mga activities ko sa Klook. So, ito pa yung gagawin ko sa Japan, ganyan. And then, patingin ako ng booking ng hotel. So, pinakita ko rin yung phone ko, ay binigay ko pala yung phone ko. And then, nakita niya sa Agoda na confirmed and paid. So, ito, dito po ako mag-stay. Tapos, binigay niya sa akin ulit yung phone ko. And then, anong ginamit mong pambayad sa ticket? Sabi ko, credit card po. Then, so may credit card ka, magkano yung limit? Ayun, nagtanong siya, pati yung limit ng credit card mo, and kung ano yung, anong card, ganon. Tapos, tinanong niya ulit ako. Dito kami medyo nagtagal. Tinanong niya kasi kung ano yung ginagawa ko as a business analyst. So, doon ako medyo nag-explain sa kanya in a way na maiintindihan niya sa term na maiintindihan niya. And yung language na alam kong magigets niya kaagad. So, ayun, na-explain ko, ito po yung ginagawa ko. Tapos nag-cite pa ako ng example. Halimbawa, kayo po yung company, ako yung client, or ito yung client. Ako po as a business analyst, ang ginagawa ko is ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun, na-explain ko lang naman kung ano talaga yung job role ko and yung nasa description ng job ko and kung ano talaga yung usually ginagawa ko. So, importante talaga na alam mo yung job description mo and mai-explain mo sa kanila sa maayos and sa pinakasimpleng paraan na pwede mo siyang iipaliwanag sa kanya na maiintindihan niya talaga. And then, sabi niya pa, so first time mo talaga sa Japan, and sa Japan mo talaga gusto, parang naku-hear siya, tapos tumatawa-tawa na siya. Sabi ko, opo, dream country ko yung Japan. So, Japan po talaga. And sabi naman niya, ito na yung huling tinanong niya sa akin. So Feb 9 ka babalik? Which is hindi, kasi ang balik ko is Feb 8. So sabi ko talaga sa kanya, no po, Feb 8. Gumanon pa ako sa kanya. And I think, inaalam niya lang talaga kung, alam ko ba talaga kung kailan ako babalik. And kung ano talaga yung nasa return ticket ko, yung sa details ng flight ko. I think, that was the longest 15 to 20 minutes of my life. Pero nung una, medyo kinabahan ako. Pero habang nag-interrogate na siya or tuloy na yung question niya, hindi na, nawala na yung
wala na yung kaba ko, and then nag-i-smile na ako. And nakakatawa pa kasi kamukha niya si Vince ng uh, Yosh and Vince of The Poor Traveler, kung familiar kayo dun sa website na yon. Kamukha niya, tapos nag-i-smile siya, ang aliwalas ng mukha niya. And then, yun, after nun, ako pa yung nagtanong, sabi ko, so ano na po yung next? Kasi nga, first international travel ko to. So, alam ko na after ng immigration is pupunta ka na sa security check. So, sabi niya sa akin, tinuro niya sa akin, dito ka dadaan. Kasi medyo may pagka-inosente na hindi ko alam kung baka na ano lang ako, sobrang saya. Tapos na-record ko pa ngayon sa sarili ko na, yay, nakabasa ako sa immigration. Siguro insert ko na lang yung clip dito. Halagpas na ako ng immigration. So, ito na talaga. Totoo na. Medyo ko pa talaga yung sarili ko. Tapos medyo lumagpas pa nga ako sa pasukan. And then yun, after ng immigration is the usual pag-check ng x-ray and security check. And the moment na nakalagpas na ako sa immigration, nag-chat na ako sa GC ng family. Kasi sa family namin, may GC kami. Andun yung mga tita ko, tito, mga pinsan ko. Ngayon, tapos sabi ko, parang sobrang saya ko na pwede na pong mag-post kasi nakalagpas na ng immigration. So, hindi ko kasi sinabi na aalis ako, pumunta ako ng Japan. So, ang nakakalam lang nito, yung isang pinsan ko na nasa Sweden and yung dalawang kapatid ko. Tapos yung papa ko late ko na sinabi na magja-Japan nga ako ng 10 days. Gusto ko mag-celebrate ng birthday. And, ayun, itong travel kasi na to, importante siya sa akin kasi medyo personal siya. And, at the same time, pinaghandaan ko talaga siya, pinag-ipunan ko, and of all the things na nangyari sa akin the past few years, ito yung pinaka-reward ko. Although, kung nabubuhay pa yung mama ko, sana siya yung kasama ko dito sa travel na to. Kaya very personal siya sa akin. Kaya nga nung nag-Disney Sea ako and nag-Universal Studios ako, tapos nag-Gala Yuzawa kasi syempre, Pinoy, parang gusto ko ma-experience yung snow. Naalala ko yung mama ko na sinabi ko sa kanya na kapag nagtatrabaho na ako, dun tayo sa Japan pumunta. Unang-una pupunta natin kasi malapit siya. Malapit siyang country na may snow. Tsaka Japan yun eh. Gusto ko talaga pumunta ng Japan, bata pa ako. Hindi ako ma-anime or hindi ako like fan ng mga cartoons or ng mga anime. But I would just like to experience the culture. I'd like to taste the food, yung technology nila, gusto ko ma-experience. Kaya Japan yung gusto ko. Ang swerte ko kasi sa immigration, sa first immigration experience ko is naging smooth. Walang naging issue, walang attitude yung immigration officer. So, I'm just thankful. Nung palabas nga ako nung mapunta na ako sa security, sobrang sinasabi ko talaga, thank you God, kasi nakalusot po ako. Thank you kasi alam ko ikaw yung may provision nito. Alam ko ito yung gusto ninyo na matuloy talaga yung trip ko sa Japan. So, yun lang yung naging experience ko. So, mag-insert na lang ako ng mga clips dito. And if gusto nyo basahin yung mga naging experiences ko from day 1, day 2, to day 3, to day 10, I have a blog. It's called heyitsjonna.com. And ililink ko na lang din sa baba yung blog ko kasi sinulat ko din doon or bilag ko din doon yung mga, not only my experiences, pero yung mga expenses ko. And kung magkano yung mga ginagastos ko daily. Makikita nyo rin doon kasi ibablog ko siya day 1, day 2, day 3. So ngayon, nakadraft pa yung day 3 ko because I'm working and hindi ko siya maisingit pero ginagawa ko ng paraan kasi it's one of the things na gusto kong alalahanin in probably kung pag 40 years old na ako or pag medyo matanda na ako. Ayun lang, something na I can look back. Kaya nga gumawa rin ako ng vlog para i-document kasi I have a commitment to myself na magta-travel ako at least 3 countries in a year. After nga nito, nagbook ulit ako ng Japan for 8 days.
Pero sa September pa yon and sa Osaka lang kasi hindi ko masyadong na-enjoy yung Kyoto dahil sobrang lamig and epic fail pa. Nakalimutan ko yung shawl ko, nakalimutan ko yung heat tech and yung gloves na dinala ko is palpak. So nanonood talaga yung lamig. And yung Kyoto medyo mabundok siya. So talagang mas malamig. And pag check ko ng temperature that day na pumunta ako ng Kyoto, doon nasa Fushimi Inari ako, it's 1 degree. So sabi ko babalik talaga ako dito. So, 8 days din yon and ngayong May 2 to 7 naman is magta-Taiwan ako. So, yun lang. So, thank you sa panonood ng vlog ko. And this is me sharing my personal journey sa mga magiging travel ko. And I guess sa magiging life story ko din. Thank you so much for watching.